Consulta pang-medisina. Consulta pang-medisina. Starring Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay, Laxamana. 89.5 My Subic Bay Radio. It's Thursday and it's time for Konsulta Pang Medisina. Here's Dr. Noel Husay Laksamana. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaibigan na nakatune in ngayong umaga. We're back dito sa ating kwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay sa ating kalusugan. And today, we have a special guest. Siya po ay isang diabetologist. Graduate po siya ng FEU, Far Eastern University, Nicanor Reyes Memorial Foundation sa Manila. She finished her residency training sa internal medicine at JRMMC sa Manila din, ano? At Sauce Reyes. Yes. At siya po ay fellow ng Philippine College of Physicians. She mastered yung Science of Internal Medicine, major in diabetology sa UERM. Yes. So, she's all over the place training, ano? She's a fellow of the Philippine College of Physicians, member of the American Diabetes Association and Philippine Diabetes Association. And of course, member siya ng PMA and Olongapo Medical Society. She is a member of Society of Hypertension. Specialist. Kwan po siya. Siya po yung internist po ang tawag sa kanila, pero subspecialty niya, diabetes. Yes, correct. Let me present Dr. Agnes Soriano. Thank you, sir, for a nice introduction. Good morning sa lahat ng listeners and viewers. Sabi ni Dr. I'm nervous. This is my first time dito. Dr. will be talking anything and everything about diabetes. And we welcome phone-in questions dito, no? Or pwede sila mag-text. Ang text line po natin, you can use our text line dito, 0920-90-99937. At meron din po tayong landline kung gusto niyo tumawag on air. You can call us. That's 252-8905. And of course, we are streaming worldwide. Visitahin nyo yung live stream site natin. Nasa Facebook po yan. Isang click lang, nandun nakashare sa timeline. Or simply Google 89.5. Madali lang hanapin. And Doctora, at the moment, we have about 2,000 live streamers. my Audience, worldwide, ha? Oo. Talaga. And I'd like to greet our friends all the way from Bacolod City. Ha? Si Miss Ann Torres at saka yung kanyang niece na si Penny. Happy viewing sa inyo dyan. Ito. Doktora, may mga questions na dito. Anong edad pumapasok ang diabetes? Kasi ang tatay ko po diabetic. Namatay siya dahil sa renal. At siya po ay kapatid, puro diabetes. Okay. Ayan, Ang nagtanong ay si Cynthia Santos. Bahak-bahak. Okay. Una-una, thank you very much, Cynthia, sa question mo. Actually, kahit sino, no, pwedeng maapektuhan ng diabetes. Babae, lalaki, matanda, bata, no, even mayaman or mahirap, no. So, because diabetes is primarily it's a lifestyle disease. Although, no, malaking factor yung genetic. Kaya nga nung sinabi mo na halos lahat ng kapatid niya diabetic, no? So, malamang kahit ikaw, no, Cynthia, magkakaroon ka ng diabetes. So, it's a warning sign since your father, am I right, father, no? Yeah. Died of complications of diabetes at this present time, no, at a younger age, no, you have to change your lifestyle, no, or improve your lifestyle. Kasi nga, one way or another, eventually, you have the genes of your father and you will develop diabetes. So, any age will be affected by diabetes. Siguro. Kahit bata, no? Yung mga type 1 natin, no? Na insulin dependent, no? Because they develop diabetes at a younger age. Nasira yung pancreas nila, yung beta cells nila, and they cannot able to synthesize insulin. Kaya insulin dependent na sila for life. Yung namang mga type 2, yung sinasabi nating those that develop in the later stage, no, usually aside from the genetics, yung lifestyle, and alam mo ba, pabata ngayon, Dr. Noel, ang may type 2, no? Before, when I was in college, no, sabi sa amin, A few years back. differentiate. Oh yeah, it's only a few years back. Difference between type 1 and type 2. Sabi yung isa young, tapos yung isa old, ages 40 and above. Pero alam mo,
Dr. Noel, ngayon kahit 10 years old, ang tataba ng mga bata, So, it's- no? Yung tinatawag natin baby boom, no? And they are not type 1 but rather they are type 2, no? They are because of yung weight nga nila mataas, no? And because if you are overweight, you develop insulin resistance and you are prone to develop diabetes. So, tanong ni Gina, Doc, ano ba ang nangyayari sa diabetes? Hindi naman kumakain ng sugar pero bakit si nanay mataas pa rin sugar? Hindi na raw kumakain ng sugar, ha? Ano raw ba siguro we have to talk about the pathophysiology. How it happens, why it Yes, happens. okay. Actually, ang diabetes is a chronic metabolic disorder. When you say chronic, bang matagalan, metabolic, it has something to do with the food that we eat, no? And although, no, sabi ko nga lagi, may genes, no? Pero malaki ang factor ng lifestyle. Kasi alam mo, ang reason why nagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo or hyperglycemia, no, is because yung insulin ay deficient or relative insufficiency, sabi nga nila. Medyo nagkukulang and or insulin resistance. Meron ngang insulin pero dispalinghado, hindi gumagana. So what happens is that since insulin is the only hormone that regulates your blood sugar, no? Which transport this glucose into the cell. So what happens if you have an insulin deficient or an insulin resistant state, no? Ang tendency is tumaas ang blood sugar. So yung mother niya na halos hindi na kumakain, wag naman, kawawa naman. Saan siya kukuha ng nutrition? So baka Let kailangan her ng- eat. And then give medication, ano? Because there are medications that increases insulin secretion and decreases insulin resistance. So dapat magpa-check up yung nanay, no? O pasamahan nyo sa doktor na espesyalista kasi kawawa naman, no? It's na yung iba para lang bumaba ang sugar, hindi kakain. Eh paano Nagkano tatanghal naman? yun? Yung Hindi iba po pwede yun. nagkaka-hypoglycemia. Yes, yung hypoglycemia is bad din because we need sugar in the brain and we also need food for nutrition. Kaya yung mga ganyang kaso, they need medication and I think your doctor will help you. So let her consult a doctor. So yun, Gina, ano? Si Alvin Pareño is asking, Doc, ito, sabi po nila, jeans. Ano bang kinalaman ng jeans? Kailangan ba tight jeans or loose jeans ang sinusuot? Hindi po jeans na pantalon. Yung genetics ang ibig sabihin namin. So kapag ang nanay at tatay mo diabetic, 100% magkaka-diabetes ka. Pag isang side, no, like father lang, kung 4 kayong magkakapatid, 2 sa inyo magkakaroon ng diabetes, 2 hindi. No? Although hindi pa rin safe yung hindi, ha? Because yung lifestyle nga, na-acquire na ngayon ang diabetes. Because karamihan ng kinakain natin, Dok, matatamis. Parang we love to eat sugars. No, lahat, pati yung mga spaghetti, Matamis din matamis, spaghetti, iced tea, matamis. Naaalala ko nung first time akong pumunta sa Amerika, Dok. Alam mo ba, nag-order ako ng iced tea. Binigyan ako ng tea na may yellow. Tapos ang pait-pait. Sabi ko, I want an iced tea. That's an iced tea. Walang matamis. Yes, walang matamis, no? And then, yung sa atin kasi yung preparation ng iced tea natin, may sugar na, no? Halos lahat yata may sugar. Actually, yung iced tea natin dito, it is sugar with a pinch of tea. So, Correct. kanyang kulay brown yan because of the sugar, eh. Oh, Brown sugar. Oo. So, halos lahat, pati kape, ang Yeah. tatamis, no? At yung Mr. Pareño, yung jeans na sinasabi namin ay G-E-N-E-S jeans, hindi yung J-E-A-N-S na pantalon. Oo. Yun yung na-acquire, yun yung namamana. Yung jeans yan yung... Oo. So parang Dr. Noel, sabi ko nga sa'yo, kung halimbawa, pango ang magulang mo, malamang Most likely, magiging pango ka. Kung Lahi. maitim, malamang maitim ka. Lahi yun. Oo, lahi, no? So, ngayon, Dr. Noel, di ba? Marami tayong nakakapag-alter, no? Magpapaputi. Pero eventually, pag tinigil mo yung mga pampaputi na yon, balik ka sa natural itim. color. So, that's your genes, no? Yun, yung namamana na traits mo sa magulang. So, yun po. Mr. Pareño, I hope
naliwanagan kayo. Ano? Yung jeans na sinasabi, hindi yung pantalon. Ha? Yung traits na namamana sa magulang. Doktor, ang doktor po ng diabetes ay si Dr. Soriano, si Dr. Agnes Soriano po. Ako po ay eye doctor. Dr. Laksamana, paliwanag po sa akin, dapat na ba akong gumamit ng insulin dahil na-advisean ako ng doktor, sabi Dr. Santos daw yung kanyang doktor, na mag-early insulin to prevent early damage and decomplexion sa paa at saka sa bato at sa mata. Opo. Actually, ang trend ngayon, no, is early insulin therapy. Kaya naman ginagawa 'yon, no? Dahil obviously ang nagkulang sa insulin eh. So, we're just helping your pancreas or your beta cell to produce insulin. Yun yung tinatawag na exogenous insulin. Alam mo, Dr. Noel, nung panahon namin, not so long ago ha, yung insulin gawa sa horse, sa mga pork. Ngayon human insulin. So, yung mga allergies, lesser, halos minimal, halos nil, no, halos wala. And at the same time, magaganda na mga insulin natin, nakapen, no? Kaya hindi mahalata, no? Tapos ang liliit, ang ninipis ng needle, no? Mas masakit pa nga yung kurot nung taong may galit sa iyo, no? So halos kaya nga kapag may mga patient ako na ina-advise ko na mag-insulin, sabi ko, sige, pag i-injectan kita ngayon, pag masakit, kahit wag ka na bumalik sa akin. Hindi, challenge ko lang po yung patient. And then, nung in-inject, halos wala siyang naramdaman, tapos na pala. So actually, tama yung doktor mo, no? May reason siya bakit kailangan kang mag-insulin. Malamang poor ang blood sugar control mo. Of course, we always start with medication tablets, no? Unless you are type 1, na talagang insulin ka agad right away. Pero kung type 2, we always start with lifestyle change, no? Of course, diet, exercise, and we start with oral hypoglycemic agents. Karamihan, Dr. Noel, yung mga nag-i-start ng insulin, yun nga, baka for the last few days or months or weeks, pupunta ka sa doktor ko and sa doktor mo, and then sa tuwing pumupunta ka sa kanya, mataas ang sugar mo. So, I think tama ang doktor mo na mag-start na ng insulin. Doktora, sa aking practice bilang eye specialist, ang aking observation, the number one cause of irreversible blindness is diabetes. Yung nagiging sanhi ng diabetic retinopathy. So I always advise, the moment you are diagnosed as a case of diabetes, magtungo kayo kagad sa pinakamalapit nyong eye doctor, kahit malinaw na malinaw pa ang inyong paningin. Because a lot of times, doktora, I see people na hindi aware na may diabetes sila. Yeah. I only discover that they have diabetes because they have background diabetic retinopathy already. Yes, oo, may Yung iba komplikasyon yes, na. yung iba may hemorrhages na. Yung iba meron ng proliferative diabetic retinopathy. Actually, Doc, kasi ang diabetes kasi during the early, walang halos normal. nararamdaman, no? So, pag ikaw ihi na ng ihi, inom ng inom, tapos nangangayayat, laging gutom, kain naman ng kain, no? Those are the signs of diabetes, no? Pero usually, nasa late stage na yun. Medyo advanced na. Kaya maganda talaga yung tinatawag na screening, no? Yung sugar. tinatawag yung annual physical exam, yung parang prevention na hindi na kailangang makaramdam na kung ano-ano. Have your blood chemistry done every 6 months or every 1 year kung bata-bata ka pa, because nga when you have these symptoms, usually nasa advanced stage ka na. And yung iba kasi, Doc, medyo tumaas ng konti, sabi nila, okay lang yan kasi nakakain ako. Pag ganyang medyo tumaas ang blood sugar mo, paulit mo na lang kaagad para kung kailangan mo ng help, mag-seek ka na ng help. Wag nang palalain. Yeah. Sabi ni Brian, Doc, 23 years old po ako, nasabihan na may diabetes. And in fact, nag-insulin. I felt a lot better. Now with my lifestyle change and my weight reduction, plus others that I take, feel better na, controlled na. Insulin works wonders. Yeah, kanya lang totoo dapat yan. susunod lang po kasi minsan nag-hypoglycemia, Hypoglycemia, oo.
Actually, Si no. Brian, yan, Oo. tama, ah. Yes, nakakatakot din yung hypoglycemia, yung biglang bagsak ng blood Mag-comatose ka, sugar. Oo, pwedeng mag-seizure or mag-comatose. So, ako, Dok, sa totoo lang, no, yung mga patient ko, kung maaari, ina-advise kong magkaroon ng sugar monitoring, yung glucometer. Oo, kasi, sabi ko, especially siya ha, dahil may nag-i-insulin siya, no. You know, kasi, Doc, minsan, no, yung sabi ko nga, feelings may be deceiving, no. Kasi minsan, Doc, Parang yung ano eh. symptoms ng hypo at saka hyper halos pareho, nanginginig, akala nila gutom na gutom, akala nila mababa ang sugar nila. So, ang tendency is uminom na maraming Coke or whatever. Sorry. Lalo sila mga nag-ano. soft drinks pala, no, mga sugar. Yung pala, mataas ang sugar, no. Speaking about soft drinks, Doktora, di ba, ako I always tell my friends, if you can avoid soft drinks, avoid nyo. At huwag na kayo mag-diet soft drinks. Kung gusto nyo uminom ng diet soft drinks, mag-water na lang kayo instead. correct naman, Doc. Kasi alam mo, yung mga artificial, kagaya ng tanong ni, ito si Pablo Consumer. Doc, anong disadvantage nung artificial? Meron sila binanggit dito yung aspartame. Maraming disadvantage yan eh. Number one, sabi nila, it can cause early Alzheimer's. Sabi nila, no? Tapos, sabi pa ng iba, maaari maging sanhi rin daw ng mga new growth or mga cancer formation. So, aspartame you find in mga diet soft drinks. Mga yes, correct. Mga artificial sweeteners. Actually, these artificial sweeteners are supposedly sugar substitute. Pero mga sila, artificial nga sila, mga chemical sila, no? And they should be used in moderation. Yes. Ibig sabihin, hindi porket, naka naman ako, ganito, artificial sweeteners naman ako. Yung mga saccharides, aspartame, Splenda, yung mga, hindi yan po pwede, no? You should use it in moderation kasi nga, and there should be caution with children and pregnant women, Yes, ha? Kaya, mag-ingat lang po, kung maaari, tubig na lang, 0 calories, tapos, walang chemical, okay? Just call me Virgo. Okay. Doc, yung BF ko kasi, hindi na masyadong nakaka-perform because of ED. Nagpa-check up at sabi Yung tumataas ED ang po, sugar. erectile dysfunction. Okay, ayun ha. Is it true na yung pagtaas ng sugar, nagkakaroon siya ng ED? ED is erectile dysfunction. Yes, Sa mga kalalakihan, ayaw mag-land of the morning. Actually, yan Ayaw ang magkaroon mga ng erection. yan ang mga kumbaga isa sa mga komplikasyon ng diabetes. Alam niyo po, Doc Noel, ang diabetes ay hindi lamang malalaking ugat, maliliit na ugat ng ating katawan ang sinisira, pati mga nervous system natin, Yes. no? At part niyan yung sa kalalakihan. pagkalalaki. At ganun din Even sa sa mata, no? pag-ihi at pagdumi, ha? Kaya Okay, nagkakaroon sila ng constipation, tsaka yung pag-ihi, hindi nila alam na puno na pala, no? Kaya frequent UTI, no? Yung tinatawag natin bladder retention. Hindi nila masasense, kaya malamang yung BF mo, sino ba siya? Virgo, no? Matagal nang madiabetes at malamang pasaway. Hindi niya nakokontrol ng tama ang sugar niya, no? So, kaya sabihan mo na lang siya, magpa-checking siya sa doktor o samahan mo. Wag na siyang mahiya kasi the more na yung denial, Doc, the more yung institution ng treatment hindi effective. Hindi effective. So, there should be an acceptance, no? Para susunod sa doktor, susunod sa prescription, sa mga advice, no? So, malaki ang role ni Virgo sa kanyang boyfriend, Yes, no? So, kasi kailangan ng support. Yeah, support and understanding. Yes. Nag-react si JJBBB. Oh. Hindi kaya ito yung ating DJ BBB. Sabi niya, Doc, is it possible na tumataas ang sugar ko? Kasi pag nakaka-third round ako, ayaw nang tumayo. Nako ha. After the third round, mataas na yung Third sugar niya. round. Third round, nagreklamo pa. Hindi, third round, biglang tumaas ang sugar.
machong-macho. Hindi, Doc, kasi yung stress, syempre stress din yun, Oo nga, no? Nakakataas ng sugar yun. Kapag Any form of stress can increase your blood sugar. Kaya alam nyo, minsan yung mga patient, no, sabihin nila, Doc, diet naman ako, sinusunod ko yung gamot ko, ganyan-ganyan. Pero stress per se can increase your blood sugar. Kasi meron tayong mga neurotransmitter sa brain, yung mga hormone, the norepinephrine, epinephrine. Ang role nila is to increase the blood sugar. And you release those Lalong hormones during may stress ka na, stress. Oo, Tata. tama. So kagaya ni DJ, ikaw ba DJ Tom, na-stress ka pagka humihingi pa ng pangatlong round? Hindi na, Doc. Ano? Hindi na ako na-stress nun. Hindi na. Oh, 3 na eh. Oo. I mean, 2 na eh. Oo, no? So, third round. Si JJBBB, ha? Sige, congratulations. JJ. Kakaiba ka. Saan daw po kayo, Doktora, pwede Siyempre, nandyan ako sa Our Lady of Lourdes Medical Center. Or, dalawa lang yung ano ko. Yung pangalawa, pwede rin sa St. Agnes Polymedic and Center for Diabetes Care. Yun. Anong times daw po kayo, Doktora? Pwede makita. Ganun. Actually, Monday to Saturday. Pero pag Saturday, half day ako. Oo. Punta lang siya doon. And of course, sa Our Lady of Lourdes Medical Center. Yun, ha? So, you can see Doktora Soriano, ano? Doktora Agnes Soriano. Doktora, ano yung P? Ano yung maiden name ninyo? Padilla. Padilla, oo. As in Robin and Daniel. Yeah, Shasha. Shasha. Mga sikat na pamilya yan. Ganun. Padilla. Andy says, woo, woo. Sabi niya lang, woo, woo. Siguro nag-iihi siya. Sige. I hope na may natututuhan po Yeah. kayo dito sa Doc, segment bakit namin ngayon. nakita ko sa poster before, ang langgam, alam. Anong ibig sabihin? Kailangan ba talaga tumaas para ma-detect na langgam before you are labeled diabetes? Okay. Sabi doon sa sa Parang isang siya tayo, poster, oo. buti pa ang langgam alam. Ayun, Oo. ayun pala Kasi 'di ba, yun nga katulad nga ng sinabi ko, karamihan ng mga diabetic, no, walang sintomas, no? Or kung may sintomas nan siya, hindi naman pinapansin, no? Ihi na pala ng ihi, inom na hanggang sa pag-ihi niya sa bowl, makikita niya, ayun, nilalanggam na. So, alam ng langgam na sobra-sobra na ang asukal niya sa katawan, ayun, lumalabas na sa ihi. Yun. Kaya, So, ano yan? Yung ang tawag doon, glucosuria. Oo, No? lumalabas Glucose yung- in the urine. lumalabas yung excess, ano? Excess. So, mga common symptoms ng diabetes, yung inom ng inom, polydipsia, Oo, tama. malakas kumain, polyphagia, Yo, correct. at saka Weight polyuria. loss. Tapos weight loss. pa. Biglang papayat. Akala mo bakit ka? Yung kasi alam mo, hindi, ang pagpayat kasi gradual yan, no? Maraming- So, hindi physiologic na biglang payat. So, kapag yung biglang dati kang malaki, no? Tapos bigla na lang ang bilis-bilis ng pagbagsak ng katawan mo, mag-isip ka, isa po sa mga cause, no? Pwedeng i-rule out a possibility of diabetes. Sabi ni Boy Toy, Doc, wala naman akong diabetes. Bakit pa minsan-pinsan pumapalya? 47 years old. Puro mga guys Boy Toy. yata, mga listener at audience Si natin. Boy Toy. Pumapalya. Actually, ewan ko, kayo makakasagot Maganda, niyan. maganda siguro. Medyo psychological yan. Or the best thing siguro, Boy Toy, is to consult a urologist. Kasi ikaw naman if you're doing it 6 times a week, talagang once in a while, saka you're not getting any younger, syempre, di ba? Oo, tama. I recommend punta ka sa urologist para maano. Hindi, at saka yung sasabihin niyang walang diabetes, kasi You're not even sure, no? you're not even sure, oo. Hindi yung one-time test enough to rule out diabetes. Sabi ni no? Grace Lago, Doc, yung bang pagkalugas ng hair kasama rin sa symptoms kasi yung aking BF noong naglolos ng hair, tumataas din pala ang sugar and etc. Yun. Actually, Loss of hair.
Hindi exactly, nauubos ang hair or naglo-loss of hair. Pero alam mo, pag may diabetes ka, makikita mo may wasting eh. Yung ibig sabihin yung parang papayat ng papayat, pati kutis mo nagdadry. Pati pera mo maubos. So, may wasting ka. Oo, pero not necessarily hair loss. Baka naman merong genetic din sila na alam mo na medyo bald or manipis ang buhok or maraming causes shampoo. Yung matatapang na shampoo, nakakakos nun. Pero para siguraduhin na hindi siya diabetic, doktor lang makapagsasabi. Kasi, Doc, we can use the fasting blood sugar, the random blood sugar, no? Random blood sugar is blood sugar tested regardless of meals, no? And then fasting, yung hindi ka kumain at least 8 to 10 hours. And then, meron pang isa yung hemoglobin A1C. So, that is the average blood sugar control for the past 3 months. 3 months, yeah. Dapat below 6.5 yon. No? If it's more than that, then may diabetes. Kaya, we're not really sure. So, yung Kaya, hemoglobin A1C is more telling than yung random blood sugar at saka FBS. I would suppose. Kasi, Doc, halimbawa, yung mga patient ko, let's say tomorrow, ang schedule nila sa doktor, for the blood test. O magpapakabait ako ngayon para bukas maganda resulta ko. So, pero the hemoglobin A1C won't lie. Makikita kung talagang yung past 3 months mo controlled ka o hindi. Oo. Yes, ito sa Albert, ang pangalan niya, Albert Bakula is asking, ilan bang weeks para ma-control? Kasi metformin daw siya. Metformin po ako, pero hindi pa rin bumababa sa 6.9. Oo, kasi Alvin, no? Alvin ba? Bakula. Alvin kasi there are many factors that will lower your blood sugar. Number 1, your diet. Baka you're not changing your diet. You have to take low-calorie food, low carb or mga tinatawag nating mga fiber-rich foods, Tapos protein and then less fats, And then dapat yung calorie intake mo will depend on your body weight, And your activity lang. In your activity, So, don't rely too much on your medications, And also, kung hindi pa rin bumababa talaga at mabait ka naman, dahil ba nag-adjust ka na nag-exercise ka, inaayos mo na yung pagkain mo, and hindi pa rin bumababa, you have to see your doctor again because pwede niyang i-adjust. Actually, yun nga ang reason kung bakit kailangan tayo nagmo-monitor, Doc, Kasi we have to play around, not necessarily play, but adjust, the medication. Kasi, alam mo, it's not enough to take medication. You have to make sure that you are hitting the target. Meaning, as near normal as possible. Yes, Oo. Kaya marami tayong gamot, aside from metformin. Malamang dadagdagan yan. What is the level ba, doktora, na minimal yung complications? Kasi others would say, nasa level ng 130, pwede pa yan. Pero I always tell my patients, 110 palagi. Yes. Actually, Normal Doc, is normal. trivia lang ng konti. Not so long ago again. Nung ang estudyante ako, pag nag-e-exam, what is the normal blood sugar? Less 140. Tapos nung estudyante na. Kaya And then 110 sumunod, naging 110. At alam mo bang ngayon, below 100? Yes. Below 100 na ang blood sugar na normal. Sa FBS. Oo, sa FBS. So, anything 101 to 125, ang tawag dyan, impaired fasting glucose or impaired, borderline diabetic, So, may mga studies na itong mga impaired or borderline diabetic, they are prone na to develop mga cardiovascular complications, mga heart attack, ganyan, MI.
And then, yun nga, diabetes is considered 126 and above, no? Ngayon, kung halimbawa diabetic ka na, no, as close as normal, yun ang tina-target mo because ang ayaw natin dito is 100. complications. At saka, how can you be sure na controlled ka? Kung every month ka lang nagtitest. Paano yung nangyari sa the past 30 days? No, kasi ang blood sugar natin nagbabago kada Tapos, oras. may Depende sa tendency kinain pa na mo. bago mag-test, nagre-review yan. Nagkakraming, hindi kakain. Di ba? Oo, Before the exams, nagkakraming yan. Hindi kakain. Magda-diet. Just to get a normal So, pseudo-normal yun. Hindi Correct. totoo. Oo. At Kaya Dr. yung Rami, hemoglobin A1C, malaking factor yun eh. Milad Dagain, 49 years old, best exercise, weight 175. Paasa. Milad Dagain is 47. Anong best exercise daw po? 47 years old, Oo, 140. 175. Anong 170. height niya? Doc? Hindi niya sinabi. Ganito kasi, we have to get our BMI, yung body mass index, no? So, the way to get it is to get the weight in kilograms over the height in centimeters. Ang normal value natin is 18 to 24.9, no? So, you are overweight kapag ang result mo is 25 to 29. So, you are obese kapag more than 30. Ngayon, ang problema kasi sa exercise, no, if that patient is diabetic, no, dapat control ang blood sugar. No, hindi basta-basta mag-exercise. At saka dapat, so, when you exercise, you have to check your blood sugar first kasi lalong tataas yan pag mataas ang sugar mo. At saka, it should be graded and slowly increasing exercise. Hindi yung, Graded and- slowly increasing, no? And it should be regular. Dapat MWF, TTHS, hindi yung lang as per gusto, no? And she should wear a comfortable shoes, no, footwear kung diabetic siya kasi baka mamaya may pasyente ako run ng run, sali ng sali sa mga yung marathon, yung mga lakad-lakad na yung paa nabugbog, muntik na naputulan ng amputate. Kasi kasi ang problema, they think that with just exercise they can lower down the blood sugar. And yun na nga, hindi control ng blood sugar niya, and good enough naman sa awa ng Diyos na save namin yung foot niya. And then sabi ko, you have to control your blood sugar before you engage in an exercise, any exercising activities. Yun ha. Ang ni Diane Ralizo, sabi niya, walking and gentle Zumba. Pwede na rin, Doc. Kasi it is what my doctor advised me to. Walking daw. Paano yung gentle Zumba? Oo, Zumba kasi sayaw eh. So, paano Meron ka bang gentle Zumba? mag-gentle Zumba? Siguro sir, yung sinasayaw nung lead, medyo half effort lang. Hindi, kung mataba siya, Doc, no? At saka kung may heart problem siya, basta gumagalaw lang. Hindi naman, ibig ko sabihin, it's not enough to engage in a strenuous exercise, no? Basta enough that you exercise or you move a lot, no? So, depende sa kakayanan ng puso niya. So, depende rin sa age tsaka sa age, tsaka sa weight. Tsaka yung kakayanan niya. Paano kung hindi siya talaga athlete or hindi first time niyang Mabibigla, mag-engage? no? Mabibigla. Baka mamaya atake pa sa pusong kalabasan niya. Yung blood pressure din to. Kasi yung mga 49 years old na yan, nasa perimenopausal stage. Baka mamaya tumataas-taas ng BP. So, dear, I would advise see your doctor first. Okay? JJ Triple B again, sabi niya, Doc, anong limits ng sexual activity kapag tumataas ng sugar? Meron po ba? Kasi sabi, hindi raw not to exceed 5 times a week. Meron bang ganun, Doctor? Actually, wala na ba siyang ibang exercise kundi ganun? JJ, double B, tama, triple B. Pwede Si naman. DJ Double B yan. Baka pwede namang mag-engage ka ng ibang exercise, no? Baka naman mapagod Hindi, yan. pero ang question niya, meron daw limits.
Wala naman siguro. Kung no? kaya mo, walang If problema. you'd ask me, siguro hanggang kaya mo. If you have time to eat Yeah. and We take Eat a bath at in to work, betweens. yeah, I think you're not overdoing it. Pwede pa. Yeah, okay. For as long as you do it with the right person, ha? Oh, yes. Your partner correct, lang. Correct. Single partner, yes, please. sabi ni Alain ba ito? Alin Alimurong. Doc, tama po yung stress kasi when my brother found out his partner was having an affair, biglang tumaas ang sugar niya at nag-trigger ng kanyang diabetes. Before, everything was normal. Now, under medication and controlled na siya. The doctor instituted early insulin on the second week kasi mabagal. Oo, totoo yun. We have to, Mabagal ang to ganun. start insulin right away, lalo na kung poorly controlled ang blood sugar. Kasi natatakot tayo sa complication ng diabetes. And your doctor is right. No? Broken-heartedness can trigger pala, no? Stress ko po kasi yan eh. Katulad ng sinabi ko kanina. At saka isa pa, huwag tayo matakot sa insulin. Alam mo, Doc, trivia lang ha. Nung unang-unang na-discover ang insulin, alam mo bang sangkatutak, no? Thousands of people pumila just to have that. Ngayon, ang insulin natin pinerpekto na, ginandahan na. From humans Ayaw pa na. ng mga tao. Human Actually, insulin. it's more of a misinformation. Misconception about na nakakahiya, nagtutusok ka, baka akala nang sabihin ng tao, malala ka na. No, the doctor is just helping you to yung pancreas, your beta cell to be rest for a while kasi Na-stress na rin masyado. nai-stress kapag masyadong mataas ang sugar, yung tinatawag na magka beta cell failure. Alam mo bang the more you eat, the more you Stress daw. stimulates your insulin and you're stressing your beta cell with that. Kaya hindi maganda yun. Tanong ni Rowena, Doc, how does insulin work? Kasi, is it something we can mix with the food we eat so it will be okay? Alam mo, ma'am, yung insulin is, digestible. Pag kinain mo yan, masisira. Itinuturok lang yan. Oo. Ang trabaho niyan, let me, doktora, kung okay lang. From a person na hindi specialist sa diabetes. Ang insulin, imagine natin, truck. Nagdadala ng sugar, magdi-deliver ng sugar, Transporter. ta-transport yung sugar from the outside ng cell to the inside. Kunyari, i-deliver yung sugar sa SBMA para magamit. Correct. Oo. Kasi our body needs, all our cells needs Ngayon, glucose. pag walang Oo. passes yung truck, hindi makapasok sa loob ng SBMA. Precisely, oo. Hindi siya makakapag-deliver ng sugar. So, yun ang trabaho ng insulin. Yes. So it should Or be specific. it serve as a key to open the door The where door, sugar yes, can oo. go. Yung parang So, pass nila yes, it's the key to your Entrance, cell. Transporter siya or the key, no? Susi. Para yung mga kinain mo na na-convert sa sugar, Ma-digest. yes, papasok sa cell kasi kailangan ng katawan to be used by the body. Ngayon, kung kokonti ang insulin mo, ang mangyayari, lahat ng glucose, no, sugar, paikot-ikot lang sa blood. And At then it will naninira. damage the endothelium, the blood vessels, and yun yung mga complication. Kaya ayaw nating masyadong mataas ang sugar kasi wala yang ginagawa. Parang taong walang magawa, no? Naninira, walang So dapat Palaboy. yan, yung palaboy, oo. Dapat yan nagagamit ng cell. Yes. Ang tawag nga sa diabetes is scarcity in the midst of plenty. Ayun. Maraming asukal pero hindi nagagamit ng body. There's scarcity by the cell. Pero abundance kasi nandoon lang Nasa sa blood paikot-ikot. and just circulating, wasted. And then tinatapon sa ihi. Okay? Ayan, Dina Ligaya of Osito ng Cebu City. Bakit nakakasira ng mata ang diabetes? Sasagutin ko yan. Sige, Aling Doc. Dina, ganito yan. Kapag ang tao ay tumataas ng sugar, yung sugar na nanatili sa mga blood vessels. At yung mata natin, maraming maliliit na blood vessels yan. Kapag mataas ang sugar ng tao, yung lining ng blood vessels nagiging mahuna, nagiging marupok. So madaling ma-dislodge yung tinatawag nating endothelium, madaling ma-damage,
madaling dumikit ang cholesterol, madaling magbara at madaling mag-break, dumudugo. This is the reason why ang taong may diabetes, nagkakabarabar yung ugat sa loob ng mata sa retina at nagkakaroon ng diabetic retinopathy. So madaling mag-break yan, dudugo, nagkakaroon ng vitreous hemorrhage. At nagli-leak yan. Lumalabas yung mga protina, nagkakaroon ng vitreous membranes because of the leak, yung protein leaks na lumalabas niyan. At nagiging sanhi ng traction retinal detachment which can lead to permanent blindness. Yes, correct. So, Ay, ganun- nakakatakot. Ganun din yung pathophysiology kung bakit nasisira yung paa, yung bato. Actually, Nasisira sabi yung nga small nila yung vessels. sakit ng kalingkingan, sakot ng buong katawan. What happens in one of your arteries or your blood vessels happen to other part of your body, no? Kaya usually yung mga may problema sa mata, may problema rin sa bato, may problema din sa puso. Yes, oo. Because that's part of the circulatory system, the vascular bed affected pag mataas ang sugar. No, basta isipin nyo lang, pag mataas ang asukal, hindi nagamit ng katawan, no? Ang nangyayari, naninira lang dun sa Sabi loob ni Ricky ng Lin, mga ano. Doc, insulin, mahal? Question mark. Actually, yes and no, no. Yes, kasi yung isang bagsakan, Doc, you have to buy, no? Kung may senior citizen ka, nasa around 700 lang eh. And then you can use this for 3 weeks to 1 month. Parang isang bagsakan, no? Hindi katulad ng tableta, pwedeng tingi-tingi, 10 piso kada isa, yung iba 20 pesos. Yun nga lang, 2-3 beses mo gagamitin, no? Iinumin, no? Pero in the long run, no? The best judgment or yung decision for you to have your insulin is your physician, especially your doctor specialist. Kaya consult your doctor and trust your doctor about it. no? Sabi ni Ricky, Doc, ang paliwanag po sa akin, kanya ako ini-encourage mag-insulin dahil yun daw iniinom na gamot, dadaan pa sa atay at sa bato. Totoo ba yun bago ma-process? Kasi lahat naman ng gamot dumadaan sa atay at bato. Yung insulin, diretso na sa Oo. circulation. Yes, and at the same time, it's the safest among other drugs, no, for diabetes. Alam mo mga buntis, ini-insulin namin pag mataas ang asukal because it's not harmful to the baby and so with the mother, no. Kaya kapag mayroong mga buntis na may diabetes, nag-i-insulin, no? And then kapag din may mga sakit sa bato, yung nagre-renal failure na, the best pa rin is insulin. Yung mga may sakit sa atay, the best pa rin ang insulin because it's safer, no? Oh, mura, no? Dahil mas tatagal, mura dahil mas less ang complication, dahil mas But, mahal in ang the long run, complication. it will be cheaper and Yes. safer kasi less complications, less chance to undergo dialysis or other diseases. Ano? Ito Yun sabi, sinatawag nating cost-effective. yes, mas cost-effective siya. So, insulin is good, ha? Pag sinuggest Huwag kayo naman- matakot. pag sinuggest ng doctors ninyo, and your doctors will explain. Sabi nga ni Rosa, sabi niya, Doc, may neighbors po kami, 5 sila magkakapatid. Yung 3 bading, diabetic lahat. Yung straight, hindi po. May kinalaman po siguro. Ito. Hindi, Rosalie. tingnan lang yung genes kung both parents Yan, nakatingin tuloy si oo. Bok. Sabi. Oo, so yun na nga, kung baka yung nanay lang ang meron, yung tatay wala, ganon. O baka naman, Nataon bata-bata yung straight, kaya eventually baka magkaroon din sila. Baka nataon lang. Nataon It is lang. not a curse ha? na Yeah, oo. hindi pambading lang yun. Hindi yun, oo. Doc, yung pong behavioral challenges na nangyayari sa may diabetes, ganun ba talaga? Ano ibig sabihin nun? Hindi kasi, alam mo, Doc, when you feel, you don't feel good, You feel bad. you feel bad. Yeah, correct. No. What I mean is, mainitin ang Grouchy. ulo. You become grouchy, Oo, grumpy. Ganyan, no? Dahil nga, may nararamdaman ka. Ang hirap din po May ng clean temper. Oo, ang hirap din po ng mga diabetic kasi they're not really feeling well. Kaya yung mga support system natin, napaka-importante ng support ng pamilya. Oo. Lalo na kapag
Imaginein mo, ikaw kaya yung bawalan halos ang dami-daming bawal, no? 'Di ba? Tapos yung iinom ka ng gamot regularly, no? Tapos eto, pag merong may biglang tumubo dyan, may sumakit dyan. Kasi ang mga diabetic doc, mababa ang immune system nila, no? Kaya prone sila sa mga infection, no? Actually, sabihin ko na lang dito sa nag-text, no? Intindihin nyo na lang kasi nga may sakit talaga. They're really sick, no? But alam mo, gaganda ang pakiramdam niyan kapag well-controlled ang blood sugar. Everything will go into proper places. Kaya, ang sa akin lang, magpa-check up talaga sa doktor. Oo. Good compliance. You know, I always Good recommend compliance, and advise my patients na may diabetes, have a good relationship with your diabetic doctor. Yeah. You know why? Kasi sila maging kaagapay ninyo hanggang sa tumanda. Remember, diabetes is not curable. It is a lifetime affair. Yes. You can only control it, but you cannot get out of your skin. Ika nga, nandyan na yan. Oo. Sabi nga, ayan, sabi ni Malu, Diago siguro to. Malu Diago, sabi niya, Doc, kami lahat meron at naka-insulin. Maganda, meron kaming monitor sa bahay at nakaka-control kami. Meron kaming tinatawag na social support group. 3 kaming positive at ang lakas ng impact. Positive outlook lahat. Things are okay. We are able to perform better and nakaka-work po kami ulit. Oo naman. 55, 59, and 61 years old kami. Yes, correct. All spinsters. Talaga. Oh, yung cute-cute naman. Sabi ko nga, mahalin yung kapatid nyo. Kasi pagtandaan nyo, sila din mga kasama nyo. And at the same time... Puro single. Puro single. Actually, ako may club, diabetic club. Ayun. Siya, Our Lady. Ano natin. Yeah. Why don't you, Diba? if you are diabetic, why don't you join that club sa Yes, kasi kayo. In fact, meron convention ng mga diabetes sa Baguio, no? Nagpunta lahat yung mga samahan diabetic ng mga club. sweet. Yeah. Sayaw-sayaw sila doon, competition. Di ba masaya? Hindi lang puro problema, no? Enjoy life kahit may diabetes. Sabi ni Ricky Dick, hindi kahit yung sister ko, straight siya, may diabetes din. Oo naman. Sabi Kaya ni nga, Ricky wala. Dick, hindi Tama. sabi. Walang ano yan. Hindi yan cursed, It's not. Oo. Doc, nakaka-inform at nawawala yung aking takot ngayon kasi both parents are diabetic. Now, I have the courage to face at hindi na Yes, natatakot. Kasi ayaw ko magpa-FBS. Oo, dahil na. Nai-stress ako pag naisip ko, baka magkaroon ako pagdating ng araw. Is it really certain death kapag diabetes ay... No, diabetes will not kill. It's the complications that will. Yes. At the same time, no, may akong pasyente. Yung isa diabetic, yung isa hindi. Siya yung tagadala tagadala nung pasyente sa klinik ko. Mas nauna pa yung isa. So please, no, hindi porket diabetic ka, you are doomed to die, no. Actually, it's how you handle it, no. Kaya nga importante yung positive outlook. Yes. Tsaka kapag na-stress ka, tataas talaga yung sugar. Instead na wala kang If you're diabetic, sakit. don't worry, may solution. Yes, may solution lahat ng yan. bagay may solution. Yeah. Oo. I'm 75 years na po. Controlled naman. My daughter is a nurse. Wonderful. Nagwo-work po siya dyan sa Lourdes. Salamat. Hindi naman sinabi yung pangalan ng texter natin. Tatay kaya ni Recto ito? Chief nurse natin. Maynard Salangsang is asking, Doc, diabetic na kaya ako? Nasugatan kasi yung edge ng aking likod at magto 2 weeks na hindi pa gumagaling. Edge ng likod. Sa gilid siguro. Unang-una, yung local wound care, importante, di ba, Doc? Mga minana. Oo. Linisan maigi, magpa-check up, mag-antibiotic. Baka hindi naman siya nag-antibiotic. Pero anyway, no, any non-healing or poor wound healing, no, should always by suspect diabetes, no. There's no harm if you will go to your doctor, check your blood sugar para malaman mo at an early state, no, kung Sabi ni kailangan mo Rachel, maggamot.
Doc, my heart is wounded. Hindi nag-heal. Masyado kasing sweet yung ex ko. Ganun. Yan. Pa-check ka sa cardiologist. Ano? So, ayan. Ang tatay ko po, 66. Pakigreet si Sunny. Birthday niya po. Diabetic po siya for more than 10 years. Okay na okay naman. In fact, cleared po siya pati sa mata. Walang katarata, walang retina daw. Retinopathy. Lahat ng tao may retina. Yung disease ng retina ang wala. No? That's good. Congratulations. Thanks to good care. Patient ni Doc Fernando. Okay. Si Lilibet Magbanwa. Doc, pakiulit ang place para mapasyalan. Doktora Guest. Ang pangalan po ni Doktora ay Doktora Agnes Soriana. Doktora Guest ang tawag. Sa St. Agnes Polymedic and Center for Diabetes Care. Diyan sa West Bahak-Bahak, malapit sa Victory Liner. May FB ba ang Diabetic Club? Yan. Actually, pwede niyang Gumawa tingnan sa Facebook yung St. Agnes Polymedic. Oo. Kapitbahay. Pero connected ako sa Our Lady of Lourdes. Yun. Mag-ano po kayo, kung kayo ay nais humingi ng appointment kay Dr. Agnes Soriano sa Lourdes, pwede kayo mag-text sa 222-9012 222-9013. Ayun, Yes, tumawag po kayo doon. At I'd like to announce din na we are hiring sa Lourdes. Talaga. Medical technologists at saka accounting staff. Baka interested po kayo. Totoo po yung chismis. Malaking advantage kapag kayo maganda. Siyempre. Kasi tinatanong ni Lakay Deo Makalma kanina, totoo ba na magaganda at mga sexy ang mga staff ng Lourdes? The answer is yes. At mababait, Doc. Opo. And efficient. And competent, yes. Efficient and competent. Actually, highly recommended ko Yes, ang Our Lady of Lourdes. Maraming salamat po. Ayan ha. Sabi ni Doc, patulong naman. Ang nanay ko po, diabetic, may katarata. Retired teacher. Sabi mo, help mo. Sunny. Yes, Sunny. Kasi yung mga teachers, doktora, hindi ko sinisingil ng professional fees kapag ino-opera ko ng katarata. Wow. Retired yung mga yan. At so, yes, tulungan ko po, Sunny. Promise ko yan. Ha? Yes, cataract is one of the most common complications ng diabetes. Retinopathy is another thing. Ha? So, habang maliwanag pa yung mata ng pasyente, the moment na na-diagnose na may diabetes, magpunta kayo sa pinakamalapit nyong eye doctor. Huwag nyong baliwalain yan. Kasi kapag may complications na po, mas mahirap gamutin. O gaya ni Lester, sabi niya, Doc, combination po ng diabetes, glaucoma, ano pa to? Cataract. Yes, lahat po yan nakakabulag. So, anuhin po niya Mang Lester. Ano po? Doctor, may tuberculosis at diabetes. Lalo po ng hina. Ang sabi ng doktor, kailangan daw po masugpo ka agad. Pinainom ng gamot. After 2 months, ang labo-labo na po ng mata. Naku. James Arceo. James, it's possible na yung panlalabo na mata ay complication ng diabetes or ito ay tinatawag na neurotoxicity dahil sa ethambutol. Oo, sa gamot. So, notify your internist na lumalabo yung mata ng At saka, tatay. may I add, Doktor? Yung mga patient na may diabetes, ang best na gamot para makontrol ng tama yung sugar nila is insulin. Yun, tama. Kasi yung mga gamot sa TB, Doc, karamihan dumadaan sa atay at atay at kidney. So we don't want to load more drugs to your atay and kidney. So ang pinaka-safe is your insulin. At the same time, alam mo, walang kwenta yung gamot sa tuberculosis kung hindi maganda ang control ng sugar. So dapat parehong ginagamot yung sugar at yung TB. At yung TB. Yes. Hindi lang magko-concentrate sa gamot sa TB. So dapat sabay and dapat well-controlled ang blood sugar para mas mabilis ang paggaling. Si Richmond, ganun din ang niya, sabi niya, Doc, pa-help kasi maliit lang ang sahod
ko at ang tatay ko po ay may katarata na. Teacher din po siya pa-health. O sige, Richmond, yeah, I will. O, promise yan, ha? Doc, may laser na po ba ngayon para matanggal yung retinopathy? Kasi ang nanay ko po nasabihan sa Manila. Kanya lang, malayo po. Yes, may laser naman po tayo for that. Don't worry. It's available po. Sabi, Arnel Grimm is asking, Doc, yung diet po ba ng oatmeal is okay para sa diabetics? Actually, yung oatmeal kasi fiber. So, low ang glycemic index. When you say glycemic index, it's the ability of the food to increase the blood sugar level, no? So, since lower ang glycemic index niya, hindi masyadong tumataas over rice, white rice, no? So, okay naman yung oatmeal. Kaya lang, moderation din na nakakataas ng uric acid yun eh. O, baka naman puro Quaker Oats ng oatmeal. You have to eat variety of foods. Hindi basta... Hindi puro ganun lang. Hindi lang parang ganun, oo. Dapat well-balanced ang diet mo. Although, very good ang oatmeal because it has fiber. Lily Gamboa is asking, Doktora, Doc, I'm taking Chavita. Di ba nabanggit mo it's good to lose weight? Is it okay for diabetes? Kasi medyo borderline ako. 120. 32 years old. Nasa heavy side. But, ito yung kanyang but delicious and fragrant. Wow. Hindi, alam mo, Doc, malaking factor yan. When you have asking, a self-esteem, no? Yung maganda ang pananaw niya sa buhay. Pero, Dira, yung 120 mo, kung ako ang doktor mo, bibigyan na kita. Mag-start na ako ng anti-diabetic medication sa iyo, especially you are on the heavy side. Paki-check mo na rin yung cholesterol mo. Ibigay Kasi, mo yung actual weight mo, Miss Lily. hindi, hayaan mo na lang, Doc. Okay lang. Basta alam niya nang nasa heavy side siya, Kasi no? ganito Oo. curious ako doon sa kanyang delicious and fragrant. So, Ilan taon siya? 32. She's asking about yung so single siya. Yung yung Javita coffee kasi minsan binanggit ko. You know, Doctor, it worked for me eh. Yung coffee na Javita, a friend of mine, pinagdala ako si Dr. Pat Navarro. Tapos pinatry sa Ano bang content niyan, Doc? Garcinia Cambogia. Yan. Naririnig it's good, ko yan. it's working, and it's good. you know, it brought down I lost about 10 pounds Talaga. in 4 weeks. Na walang effortless. Okay. My energy is good and I feel good about it. So I recommend it to friends. Ang problema lang, I have to change. I have to buy a new set of wardrobe kasi nahuhubo na yung pantalon ko. Talaga, wow. That's So for it's the good, better, ha? no? So it's better to buy new clothes than spend it on medicines, ha? Oo, tama. So Lily, Pero pagpatuloy mo yan, Lily. Tama. Lily. Pero sana, Doc, yun nga, if I may add, Si doktora para just to make sure. At the same time, Doc, 120. i-add yung exercise. Nakuha Lagi. Diet and exercise. Nalaman niya yung level niya sa annual PE nila. Tama. Para lasting yung weight loss, no? Samahan mo ng exercise. Yes. Kasi kapag baka too dependent ka naman na sa mga ganyan, samahan mo ng exercise para and diet din. mas maganda at saka mas lasting Parang yung mas weight beautiful, loss. mas delicious. Yes, mas delicious, mas yummy. Parang lechon din, doktora. Oo. Doktora, ang dami pa pong tanong. Kanya lang, time is running so fast. Nag-enjoy ako, Dr. Ang ganda. Noela, kahit first time ko dito. Probably we can ask for a part 2. Talaga? Alam nyo, Sige, no papasko, problem. dadaming Oo ating nga. pagkain. Ako personally, I do not recommend na huwag kang kumain ito, huwag kang kumain nun. Kumain ka kung anong gusto mo, huwag lang marami. In moderation. At saka within your yung dapat nagko-compute kayo, mag-calorie counting kayo. At saka, Doc, no, if I may add, no, pag, alam mo, yung mga sakit, parang may trend din yan eh. Kapag Christmas, tsaka New Year, no, ang dami pong cases ng stroke and heart attack. So, please, no, medyo, lalo na, it's a festive, dito sa Pilipinas, no, tayong pinaka-longest Christmas season, sineselebrate ang June Christmas. 2 yan eh. Oo. June ba, sir? Akala ko September. Basta pasok ni Bear. Sana yun nga, moderation sa food at saka samahan ng exercise. So, doktora,
It's such a pleasure to have you around at sana magkaroon tayo ulit ng Salamat part 2. din, Doc, sa One of these days, pag-invite sa akin. invite po ulit namin kayo. Salamat. Until next Thursday, ito po ang inyong lingkod, Dr. Noel Husay Laksamana, dito sa ating programang Konsulta Pangmedisina. Maraming salamat po. Thank you. 89.5 My Super K Radio. Worldwide. Konsulta Pang Medisina. Konsulta